Alimuom yan imbento ng mga pastor. Na yun daw, 666, yun daw yung chips. Wala pong kinalaman yun, mga kapatid. Hindi pwedeng i-apply sa Biblia na yung chips, yun ay ang 666. Napakalayo sa katotohanan nun. Kasi yung 666, propeta yun Mangangaral yun. Yung 666. Ang tawag ng Biblia ron, hayop, beasts. 13:18. Pakinggan natin sa Apokalipsis. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao, at ang kaniyang bilang ay 666. Ang meron pong taglay ng bilang ng 666 o ng yung tinatawag nilang bilang ng Antikristo, yun po ay isang tao, may kapangyarihan. At yung tao na yon, mayroon siyang kontrol sa mayayaman, mahihirap, malalaki, maliliit. Sa 16, diyan din sa kapitulo na yan, kapatid na Daniel. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya, at ang mga alipin, ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Yan, pinabibigyan niya ang mga tao ng tanda sa kanang kamay at sa noo. Yun ang iniisip nitong mga pastor ng born again, na inilalagay daw sa noo, lalagay daw sa kamay, chips. Yung 666, kapatid, na tinatanong mo, hindi chips yun dahil tao yun Taong may kapangyarihan na magkaroon ng dominion sa mga tao, maliliit, malalaki, mayayaman, mga dukha, mga laya, mga alipin. Kung ating pag-aaralan yan, wala lang tayong malaking panahon ngayon, yan yung kuumpisahan mo sa 13:1. Yan yung hayop na nakita ni Juan na umahon mula sa dagat. Basahin natin ang 13:1. At siya'y tumayo sa buhangina ng dagat, at nakita ko ang isang hayop na umaahon sa dagat, na may 10 sungay at 7 ulo, at sa kanilang mga sungay ay may 10 diadema, at sa kaniyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. Ayan, yan ay yung hayop, yung tinatawag na beast sa Revelation. Nakita ni Juan umahon mula sa dagat. Paano naging chips yun? Galing sa dagat. Hindi galing sa bangko yun. Galing sa dagat yun. Umahon yun sa dagat. Alam mo kapatid, napaka-complicated nitong tanong na ito Ang tinutukoy dyan na dagat, ang kahulugan sa Biblia, yan po ay mga bansa, mga nasyon. Hindi literal na dagat yan. Kasi walang tao na nakatira sa ilalim ng dagat. Wala nun. Imposible sa tao na tumira sa ilalim ng dagat. Ang tinutukoy na dagat at mga tubig sa Biblia, sa Apokalipsis, basahin natin ang 17:15. Kapatid na Daniel. At sinabi niya sa akin, ang tubig na iyong nakita na kinauupuan ng patutot ay mga bayan at mga karamihan at mga bansa at mga wika. Yung katubigan kung saan nakaupo yung patutot, ito pong patutot na ito, may kaugnayan ito dun sa hayop. Kasi itong patutot na ito nakasakay sa hayop. Basahin natin ang 17, versikulo 1. At dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok at nagsalita sa akin na nagsasabi, pumarito ka, ipakikita ko sa iyo ang hatol sa bantog na patutot na nakaupo sa maraming tubig. Merong patutot nakaupo sa maraming tubig. Vision ni Juan. Sa versikulo 3, kapatid na Daniel. At ako'y kaniyang dinalang nasa espiritu sa isang ilang,
At nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang hayop na pula, na puno ng mga pangalang pamumusong, na may 7 ulo at 10 sungay. Yung babae na yon na patutot, nakasakay sa isang hayop na mapula, isang red beast. Yun nga yung babaeng patutot na nakita rin niyang nakaupo sa maraming tubig. Ngayon, yung palang tubig na kinauupuan nitong babaeng patutot na ito, mga bansa yun, mga karamihan, mga bayan, mga wika, nakaupo siya sa maraing tubig, patutot. Pero hindi sa tubig siya literally nakaupo. Meron pa siyang sinasakyang hayop na mapula. Yun nga yung hayop na sinasabi. Binibigyan lang kita ng insight na yung babae patutot. Yun yung dakilang Babylonia. Relihiyon po yun. Yung babae na yun. Versikulo 5. At sa kaniyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, dakilang Babylonia, ina ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. Yun, sabi ng talata, meron siyang nakasulat sa kanyang noo, siya pala ay mystery, the great Babylon, the mother of harlots and abominations of the earth. Ina ng mga patutot. Marami palang patutot. Pero ito yung pinakaina ng mga patutot. At lahat ng kasuklam-suklam sa lupa. Nakaupo siya sa maraming tubig. Ang sabi ni Juan doon sa 17:15, sinabi niya, ang tubig na iyong nakita, kinauupuan ng patutot, mga bayan niyan, mga karamihan, bansa, mga wika. Yung palang tubig, simbolo ng mga bansa, bayan, karamihan, population ang ibig sabihin. Nandun nakaupo yung patutot. Ibig sabihin, namamayani yung patutot doon sa mga bansa, wika, mga karamihan, etc. Pero hindi po siya nag-iisa sa vision. Meron siyang sinasakyang hayop na mapula. Yung hayop na yun din yung hayop na sinasabing umahon sa dagat o sa tubig. Na yung dagat, yun nga yung karamihan, bansa, wika. Umahon doon. Nanggagaling yung hayop sa mga tao na sa iba-ibang lugar ng tao sa mundo. Ngayon, yung hayop na yun, nagkaroon ng kapangyarihan na magbigay ng tanda sa mga mayayaman, mahihirap, mga dukha, mga alipin, mga laya, gaya nung nabasa natin. Ito ang ininterpret ng mga pastor ng born again sa Amerika na yan daw yung mga chips na ilalagay sa noo at saka sa kanang kamay. Illogical, kapatid, hindi totoo. Bakit po? Sinong bangko ang maglalagay ng chips doon sa mga squatter sa Tondo, no? Sinong maglalagay ng chip doon sa mga taong grasa sa Divisoria, sa Baclaran, doon sa kung saan saang mga maraming populasyon ng tao? Lalagyan ba nila yung mga tao wala namang pera, wala kang makain eh? Eh ang sabi doon sa Biblia, lahat malalaki, maliliit, mayaman at mga dukha, pinabigyan ng tanda sa kanang kamay at sa noo. Hindi chip yun. Kasi papalpak eh. Wala namang maglalagay ng chips para makabili ka. Wala namang maglalagay ng chips sa mga mahihirap. Yung sinasabing tanda na ilalagay sa noo at kanang kamay, spiritual ang kahulugan nun. Yung noo, larawan niya ng kaisipan. Yung kanang kamay, larawan niya ng paggawa. Ang taong nasasakop ng Antikristo, sa pag-iisip at sa paggawa, makikilala mo, kalaban siya ni Kristo. In thought and in deed, kalaban siya ni Kristo. Kaya ang tawag ng Biblia, Antikristo.